Welcome back po sa Panahon TV. Ngayon naman po alamin po natin ang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahan po natin sa bahagi ng Luzon, pinakamainit na po ang temperatura. Dito po yan sa atin sa Metro Manila. Yan po iaabot ng 25 to 32 degrees Celsius. At dyan naman po sa Baguio City, meron po yung 15 to 24 degrees Celsius. At ngayon dumako naman po tayo sa Visayas. Dito po sa may Tacloban, Metro Cebu at pati na rin po dyan sa may Iloilo and Bacolod, magkakapareha po ang temperatura ng abot ng 24 to 30 degrees Celsius. At ngayon puntahan naman po natin ang Mindanao area. Dito po sa Metro Davao, mataas na po ang 25 to 33 degrees Celsius. At sa may Cagayan de Oro, meron naman po yan 25 to 30 degrees Celsius. At ngayon naman po mga kabayan, alamin po natin kung gaano nga ba kainit o kalamig sa selected areas ng bansa. Diyan po sa may Dumaguete, mainit po ang temperatura. Aabot po yan ng 26 to 32 degrees Celsius. At sa may Calapan Oriental Mindoro, mababa naman po ang 24 to 31 degrees Celsius. Sa may Tagbilaran, Bohol, meron po yan 25 to 31 degrees Celsius. At sa may General Santos City, mababa naman po ang temperatura. Yan po ay may 22 to 28 degrees Celsius. Mga kabayan, ngayon po ay nauuso po ang trangkaso o flu. Alamin po natin kung ano nga ba ang sakit na ito at paano ba nagkakaroon ng isang tao nito. Alamin po natin yan dito sa Sigla. Kapag tag-ulan at malamig ang panahon, uso ang trangkaso o flu. Kaya payo ng Department of Health o DOH, palakasin ang resistensya ng katawan para ito'y malabanan. Maaari kang mahawaan ng flu o influenza sa pamamagitan ng direktang pakikisalamuha sa ibang taong may trangkaso at paggamit ng personal nilang kagamitan tulad ng baso, kutsara at tinidor. Isa rin tong airborne disease, ibig sabihin, pwede itong malanghap. Sintomas ng flu ang pamamaga ng lalamunan at matinding pag-ubo. Kapag lumala ang flu, maaari itong ikamatay. Para maiwasan ng flu, inirerekomenda ng DOH ang palagiang paghuhugas ng kamay, pagkain ng mga masusustansyang pagkain, at pagpapalakas ng resistensya sa pamamagitan ng regular na pag-ehersisyo. Ayon sa DOH, may available na libreng flu vaccine sa mga barangay health centers para mabawasan ang bilang ng mga biktima nito.